Teodoro. Ha? Huwag ka na magsalita. Manahimik na lang kayo kasi wala kayong silbi. Correct. Ha? Ang hiling ko na lang sa inyo, manahimik na lang kayo. Kabaro ko, manahimik na lang kayo. Hayaan nyo na lang ang taong bayan magbigay na kanilang sama ng loob, ng kanilang saloobin. Pero huwag nyo nang dipinsa ang sarili dahil wala kayong idipinsa. Manahimik na lang kayo. Para kung nanahimik kayo, walang mag-iinit ng dugo. Para katulad kanina, no? Example natin, yung isang civilian dito, isang sinabihan na isang, anong tawag doon? Isang vlogger at saka yung isang kwan. Nakipag-away pa. At nagkaroon ng kumusyon, na magsuntukan, magrambulan dito. Ang sabi ko, doon sa nagagalit, talaga, hindi ko kuya, baka pwede mag-iusap ko, pinagalita ko na yun. Kasi hindi rin namin kasama yun. Sabi ko kuya, sana kanina, huwag ka magtaas ng boses. Kasi galit na nga sila. Makikipag-compute ka. Ang tanong ko ngayon, kaya mo ba sila? Paano ko pagtulungan ka? Pero yun, ang point ko doon, ganito rin yan. Sa men in uniform personnel, manahimik na lang kayo para ang Pilipino ay hindi na mag-alsa ng galit. Kasi habang kayo nagsasalita, habang kayo nagdidepensa, lalong nagagalit ang mga Pilipino. Tama hindi? Tama. Dapat manahimik na lang sila. Huwag niyong depensa ng sarili niyo. Kasi totoo yung sinasabi ng kapwa Pilipino natin. Yun yung hiling ko lang. Manahimik na lang kayo. Huwag niyong depensa ng sarili niyo. I'm sorry. Yung mga nakikita ko nagsasalita, mga junior officer ko yan. Mga kasama ko dati. Pag once army nakikita ko, mga kasama ko dati yan. Ha? Tingnan mo doon sa comment. Bakit yung iba nakapag-comment? Bakit si Segundo hindi makapag-comment? Kasi alam nila yung comment ko, balasubas. Kaya black na ang pangalan ko doon. Pero yung ibang Pilipino, naka-comment. Pero pag tingin ko, bakit hindi ako makapag-comment? Yung iba nakapag-comment. So ibig sabihin, alam niya, negative lagi ang sagot ko. Hindi negative. Positive yun para sa taong bayan. Yung sagot ko. Dahil opinion ko yun eh. Nagbabayad tayo ng taxes. Wala pala kaming bayad taxes. Nag-charge kami. Pero paano yung kababayan natin? Yung anak ko, kapatid ko, nagbabayad ng taxes. Ha? Ayaw nga pala. Bumibili pala, kumakain. Nagbabayad pala ako ng taxes. So may karapatan ni kaya ako. Kasi nga, nung ako'y nasa-servisyo, maraming allowances, maraming lahat yan. Pero nawawala lahat yun. Ha? Dahil 15% is sa 200% yung aming tatanggapin, babawas ang 15%, so 85% na lang ang aming vision minus yung mga allowances. So malaki, kaya nagbabayad din ako. Kasi yung 15% automatically yun yung inakaltas para sa gobyerno. Tapos 85 na lang. Then yung namimili pala ako pag-English, pero nanggaling na yan sa Google. Di ba? Yeah. Di ba yung congressman siya may yung abogado sa Congress? Fernandez, Google lawyer. Ito na naman si Soto, Google rin siya. I-google mo na lang. Ay, Google na lang. Tama. Bakit? Hindi ba tayo marunong mag-Google? Ha? Marunong tayo. Lahat ka tayo matalino ngayon eh. Ha? Okay. Tama ba itong words ko na ito? Tama ba yung spelling? Verify. Pero yung pagkawalang iya, Piling malakas lang. hindi na tayo. Okay na. Hindi talaga mawala yung pagkawalang iya. 25 na yun kasi pag hindi kaya. Biruin mo, marami na kwento. Kaya nga ako, minsan nagsisigaw ako, talagang nagkagalit ako sa galit. Dahil yung galit natin, para bang hindi natin alam ang nangyayari sa ibabaw ng Pilipinas. Yun yung masakit para sa aming Pilipino. Na para bang ginawa sa tingnan mo kanina, kapila. Naniwala sila, sir, malaki ang tulong sa amin ni Marcos. Binigyan kami ng 3,000. Ha? 3,000? Ang nakalista doon, 15,000? Asan yun? Yung sobra nun? Adi sa mga kurakot na tao, nabigay sila, sabihin natin, 10 billion.
1 billion lang ibinigay. Nawala 9 billion. So ginagamit ang mga mahirap. Tinan mo, kanina nakipag-debate sa akin pero mayroon na naniwala sa akin. So pumasok sa isip ko, kaya yung marami tayo ngayon dito, hindi kumikilos dahil yung blood control, billion of pesos, ay napunta sa mga mahirap. Ginamit nilang mahirap para sila makapagkamkam ng trillion of pesos. So yun ang problema, kaya doon ako nanggagalitin. Balik ako kay Senador Lacson. Balik ako muna kay Senador Lacson. Sir, idol kita, pero ngayon hindi na kita idol. Mamamatay ka na nga lang, mag-iiwan ka pa ng masamang imahe. Di ba nakakaya yung Senador Lacson? I'm sorry for your watching. I'm sorry. Binibigay ko lang ang opinion ko bilang isang Pilipino na hindi ko gusto yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko gusto. Nangyayari sa Pilipinas. Ikaw, Soto. Ay, sorry. Ikaw, Soto, ha? Napakaganda ng takbo ng karer ng iyong pamangkin. Ginamit mo. Isinalang mo sa sa Congress. Ayun. Windang-windang ngayon ang popularity ang ginawa ng iyong pamangkin. Ikaw po. Pico Soto. Ngayon, asan na ngayon siya? Wala na. Nahiya na siya humarap sa media. Pico, sinira mo Soto. Dito Soto. Tarantado ka. Ha? Sabi ko nga sa inyo, nagiging walang ako. Di bali nang mawala ang pagkakirner ko, makamura lang ako nakaputang kinang magnanakaw na yan. Ha? Ang point ko lang dito mga kaibigan, mga kababayan ko, yung niluloko tayo ng harap-harapan. Si Atty. Garcia nga, si Atty. Perelio Reyes Garcia, na isang general retired ng Army na kasama namin humarap kay General Browner noon. Ano? Ha? Si General Browner. Kasama namin noon. Nagalit na galit. Kung anong estilo, yung style ko na yun, general yun na, abogado yun. Yung galit niya, parang katulad ng galit ko. Kasi sinasabi niya, ang kinagagalit ko, parang ginagawa niyo kaming bobo, tanga, bobo, walang alam. Yun yung kinagagalit ni Atty. Garcia o General Garcia, Perelio Garcia. So lahat tayo Pilipino ay galit sa mga gano'n. Okay, tanong ko lang, masagot nyo nga ako, bakit mayroong Pilipino na bulag, bingi at pipi? Bakit kaya? Bakit sinabi kong bulag at pipi at bingi? Kasi nga, mayroon pa naniniwala sa Marcos administration. Mga kasama ko naniniwala kayo. Kaya nga si Secretary Gumo Chodoro, hinamon ko yan ng debate. Biruin mo tapuan sa Barnacher, ano? Nambiruan siya. Pero ako nambiruan sa huli. Pero hamunin ko siya ng debate regarding corruption. Ha? Hinamon ko si Congressman Chodoro ng debate regarding sa corruption. Ang tanong ko una sa kanya, unang mediator, may problema mang bansa o wala? Pag sinabi niya wala, ay hindi na ako makipagtalo. Kasi bulag na siya no papagtatalo na namin, understood na kakampi ni Marcos. Pag sinabi niya mayroon, ay doon kami mag-uusap. Mayroon pala, anong ginagawa mo? Bilang isang secretary, okay, that is a part of politics. Pero dapat manahimik ka na lang.